I'm not told the exact figure, but I think sila Senator Launo, basta nasabi ng Gary is 3.4, 3.7 or whatever. At least it would involve billions of pesos for those two elections. 5 billion ba? 5 billion pa pala. Tingnan nyo, 5 billion. Yun ang gagastusin sa eleksyon ng pamahalaan. Ano yung unang objection ko dyan? Let's be realistic. Let's talk siya. Heart to heart to. We come from the floor. Sa Senator, sino magkakagustong governor? Pero sila sabi ni Vice Governor, nandun ko sa Iloy, kayo pala governor, exempted dito sa problema ito. Pero sigurado sila Congressman Mendoza, lalo na yung mga mayor ay naayaw na humula ng eleksyon. Ubus-ubusan na lang alala nila. Kaya mo na naman mga barangay captain na yan. Kakagaling niya. Bakit? Pagka tayo ni kandidato, binibigyan natin ng salapi. Pagka sila ang kandidato, ay bibigyan mo pa niya. Ayun, hindi nalalagay sa libro rin, hindi naman nalabas. Sa totoo, ito, Metro Manila experience, pinakamahina, Mr. Senator, na kalahating milyon, kada barangay. Dahil sa magulaki mayor, hanggang doon sa kompletong kagawad na yun, sasagutin mo o biro mo tapos ng halalat, sabi ko, bus na ka doon na nakalang halalat, akin na naman ang haharapin mo. So, hindi ko naman rin pinagkakasusin ko, positioning ko. Paano pagdating na halalat, epo ka na. Pagkalba, ito sa totoo, kayo magagalit na ito. Bakit ba po yung barangay may election pa? Pagkakadating na halalan, ang sasagot kung ano ang gawa ng administrasyon niya, si Mayor, hindi naman si barangay captain na. Ano na nagawa mo, Mayor? Walang nga yung kapitan na yun, hindi naman natatrabaho. Yung walang pwedeng ikulong-gulong, no? Sa bagay, kung ako maging Mayor ng 86, inabutan ko paano yung mga barangay captain ni Mayor Yagot. Natayo ko ng sarili kong departamento, natayo ko ng sarili kong barangay officials. Ayaw rin yung sumunod. Dahil hindi bali, ako naman na may tanan. Pagka may kalamidad, nagbabaha, kung gusto mo na punta sa baha, hindi ko tinatawag si Kapitan. Ako talagang maharap sa kwa. Kasi adoro na lang si Kapitan yung panahon ko na ayaw sumunod sa akin. Sa madalit salita, makakalaban mo si Kapitan kay Mayo? Hindi pwede, lalo-lalo na kung gaw-gaw din yung Mayo, hindi ubra yun. Buto mga abuti mo. Kaso pa. We will talk here of theory and practice in my business. So, bakit pa? Ang pinakamasarap, Mr. Senator, bakit meron pang kinahalan ng agawad? At di barangay level? Oh my God! Ano ilelegislate yun? O di gastos pa? O di ba pagkakaganda? If you look around, I think if I'm not mistaken, up to now, major cities in Asia, appointed po ang mga government officials. There's a good working relationship with the national government and the local government. Sa Jakarta, it's the party in power ang nag-appoint na ng mga local officials. O di merong cooperation, merong coordination. So, pero mo, yung mga kagawad, inihahalal pa, ay amin pa. Ang pinaka-grabe dito, yung SK, asus malusog yung SK, pagkakabata niya, nag-gogos libre na. Pagkakaya nagko-convention grabe na yung mag-ibita ng baka ng halalan, matatakot ka doon sa mga convention of SK, baka hindi tayo iboto. Pagkakaagad matuto ng mga hindi tamang politika. Pero pinagmumulan lang, if I may say so, pinagmumulan ng problema yung mga magulang. Bakit?
kulang na gastos nun pagka nagkakampanya. O, pagdating ng oras, ROI. Ang ROI yung gastos mo mga magulang. Kailangan kumita. So, ako, hindi naman, we are not removing the offices of yung barangay as well as the state. We just have to appoint. Bakit mayroon pangalan? This is one thing, if I have to venture a guess, this is one thing which the Americans have inculcated in our minds. Na for you to be democratic, there must always be an election. And that's why, for those who are defending the coming election, di ba ka pagkakaganda na kapag namumuno ay halal? Oo, maganda, pero hindi pa. And for all the problems that we are encountering, ako pwede ko kayo galit. Ang dahilan, halal. Sa dami ng halal ang ating lahat. Historically, if I remember my history, yun po mga kalapit bansa natin dito, hindi ko nagsimula sa halalan dyan. Halos totalitarian yung mga strong dictators, Korea, Taiwan, etc. Nung sila ay yumaman na, ayun, naging democratic na. Hindi ko sa atin, nag-umpisa tayo ng democratic institutions. Hindi naman tugma ito sa ugali na nandito sa Asia. Sa Asia, kailangan dinidisiplina na nung ako ay nagtuturo, naninibago ko na sasabihin ko ng aming department head, ay, huwag kayo magpapa-erase ng blackboard ha. Dati nung bata tayo, di ko tayo nagpo-Clorox pa. Ngayon, hindi pwede yun. Naalala ko tuloy in 2 incidents when I was at the airport. Yung aking lulubog talaga. I got you now in the Philippines, I remember you.